Good afternoon mga kaibigan. So ito nag-configure tayo ngayon ng TP-Link na ER7206. Ito yung VPN router na capable mag-handle ng hanggang 4 na providers, internet service providers. Ngayon, i-test natin, 3 yung i-connect natin. Isang ito kay PLDT, tsaka isang Globe Fiber, tapos si Starlink. I-combine natin yung signal nilang 3. Ito. So kaya dito sa configuration, inactivate ko yung 3 1 ports. Although yung SFP is activated din, pero hindi natin to ginamit. So itong 3 dito, si Smart, si Globe, at saka si Starlink. Kasi may nagsasabi na hindi daw pwede combine yung mga signals ng iba't ibang providers. So tinest natin. Yan. So 3 1 ports ang inactivate natin yung ano. Tsaka ayan yung mga settings. Tapos dito enable natin yung load balancing. At saka hindi tayo nag-setup ng VLAN. So ayan, 3 yung ISPs. Sa first na port is ito yung IP address ni Smart. Sa second na 1 port, ito yung IP address ni Globe. At saka ito naman po yung IP address ni Starlink. So tingnan natin kung by the way, ito si Smart, ang kinuha kong plan is 150 Mbps. Kaya lang nung nag-speed test ako kanina, umaabot siya minsan ng almost 200. So sobra-sobra mabilis talaga sa PLDT dito sa amin sa Katarman, Northern Samar. Si Globe naman 150 Mbps din. At saka si Starlink speed test ko lang, medyo mabagal ngayon si Starlink. Nasa ano lang siya, 90 Mbps. Kasi kung titingnan nyo sa labas, masyadong maulap. Andun yung Starlink namin sa bubong. Andun yung Starlink, ayun, sa bubong. Balik tayo dito sa loob. Medyo mabagal yung Starlink ngayon, nasa 90, minsan nga nasa 80 lang yung Mbps. Tapos yung upload ni Starlink ngayon nasa 30 to 40 Mbps lang. So ayan, itest natin, combine itong si Smart Fiber, Globe Fiber, at saka si Starlink. So speed test natin, gamit natin si Ookla. Yan. Check natin yung speed nilang 3 ISPs, Smart, Globe, at saka si Starlink. Yan. So ayan yung upload at download speed niya, hindi permanente kanina. Nag-speed test ako kanina a few minutes ago. Yung download niya is nasa 420 Mbps. Yung upload naman niya is 455. Minsan naman, umaabot siya ng 540 Mbps. Speed test tayo.
Minsan umabot siya ng 540 Mbps, tapos yung download naman niya is 300 plus. So, okay na rin. Mabilis na masyado yung ano, pag nagko-combine yung tatlong ISPs, ano. Ayan. Ayan, oh, lumulagpas siya ng 500 Mbps yung upload niya. Yung download niya is 431. Ayan. Sobrang bilis ng combination ng tatlong ISPs. Tsaka dito, kinonfigure ko na ang primary provider ng signal ay si 1 port 1 at saka si 1 port 2. Bali si Globe at saka si Smart. Si Starlink naman, backup siya. So, failover. So, kung mag-fail si 1.1, may internet pa rin. Kasi andyan si 1.2. Ano? At saka andyan si 1.3. So, pag nag-fail naman itong si 1.1 at saka si 1.2, pasok pa rin si si 1.3. So, hindi nawawalan ng signal. Kaya bihirang mangyari na itong tatlong ISPs mawalan pa ng signal na ano. Nung nagkalamidad dito nung November, nawala si Globe, nawala si Smart, pero si Starlink buhay na buhay. Kaya maintain palagi si Starlink, kasi pag may mga kalamidad, si Starlink lang talaga yung may signal. Ayan. So, ayan guys, pwedeng i-combine ninyo yung signal. Kasi minsan dun sa mga video sa YouTube, ang sabi, hindi raw pwede combine ang signal ng Globe at saka ni Smart. Mas lalo na daw hindi pwedeng i-combine yung signal ni Smart at saka ni Starlink or Globe or Starlink. Pero nasa pag-set up lang yan. So pwede mong i-combine yung signal nilang tatlo. Pwede pang apat. You can use Disport SFP kung may fiber ka. May isa ka pang source na fiber, so pwede pa. So apat yung ISP mo. So sobrang ano na yan, sobra ng bandwidth yan, ano, maliban na siguro kung napakalaking company ninyo. So yun lang guys, at least na check natin, na test natin yung signal pag kinumbay natin yung iba't ibang ISPs dito sa amin sa Katarman, Northern Samar. Maraming salamat po.